Good day everyone. Kami po ang magpe-present ng aming project na tungkol sa technology integration. So, ang project na ito is ginawa gamit ang modern digital tools para makagawa ng mas efficient at user-friendly na system design. So, bilang isang group po is nagtulungan kami sa pagbuo ng mga ideas at pagpaplano ng design at paggawa ng prototype. So, bawat member po ay may specific na role para sa mas maging organized po yung flow ng ng system. So, sa may assign po sa research na may mga nag-focus sa UI design, may nag-organize din ng content at may tumulong sa overall system flow. So, sa modern generation po ngayon is mas mahalaga po yung ang teamwork at collaboration lalo na sa ngayong IT industry. So, hindi po sapat na magaling lang sa coding o design. So, mahalaga rin po yung communication at coordination sa team upang maging successful ang isang project. Gumamit po kami ng Figma dahil isa ito sa mga mas gamit na cloud-based data platforms ngayon. So, advantage po nito ay real-time collaboration po siya. So, ibig sabihin po nito is magkakaiba kami ng location, pwede kaming sabay-sabay mag-edit at magbigay ng mga comments or kung paano yung mga gagawin at mag-update ng design. So, malaki po yung tulong nito dahil napapalabas din ng paggawa ng project at mas naiiwasan po yung mga confusion po sa instead pagsasend ng mano-manong file isa-isa. So, lahat po ng updates ay makikita agad dito sa habang bumubuo po kami ng prototype. So, sa experience namin is mas organized po yung project namin sa paggamit ng technology integration. So, mas naging smooth po yung communication at mas madaling matrack yung mga progress na bawat ginagawa namin. So, yung pinaka-goal po ng team namin is hindi lang po gumawa ng magandang prototype, kundi makagawa rin po ng system na practical, modern, helpful at helpful dun sa mga users. Sa problem naman po, ang pangunahing problem na nais naming solusyonan ay ang kakulangan ng centralized at madaling ma-access na agricultural data dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, maraming impormasyon tungkol sa crops, vegetable at fruits at ang kalat sa iba't ibang website, documents at database. Dahil dito, nahihirapan ng farmers, researchers at developers na makakuha ng accurate at updated data. Isa pa sa malaking problem ay ang kakulangan ng scalable digital platforms para sa agriculture information. Kadalasan, manual pa rin ang pagkuha at pag-manage ng data kaya nagiging mabagal ang proseso at minsan hindi updated ang information. Dahil dito, ginagawa namin ang AgriStream PH prototype bilang isang data as service o DaaS platform na gumagamit ng RESTful API upang gawing mas mabilis, organized at accessible ang agriculture data. Sa pamamagitan ng system na ito, mas magiging madali para sa user na kumuha ng information tungkol sa Philippine crops, vegetable at fruits gamit lamang ang internet at API requests. Makakatulong ito hindi lamang sa farmers kundi pati na rin sa developers na gustong gumawa ng agricultural application at system. Good day. Dito po sa aming prototype is makikita po natin ang mga nilalaman ng ating prototype tulad ng price trends, regional comparisons, tapos crop inventory at saka API explorer po. Dito sa price trends po natin is makita natin mga monthly po ng mga price, ng aggregated price po. This month po in January, makikita po natin yung presyo po ng ating rice po. Makita natin ito po 44 kilograms and of course na po 18 kilograms po, and banana naman po is 32 kilograms at mango naman po 85 kilograms. Tulad po dito rin sa next month po is yung iba naman po tumataas at yung iba naman po is mababa po siya ng kilograms. Ganun din po sa ibang month po na tumataas yung iba po tapos sa naman po bumababa. So, ang regional comparisons naman po is ito po yung mga average ng farming price by regions po. So, from NCR po is dito natin makikita yung
Since rice po is 50 kilograms and the corn is 22 kilograms and vegetables naman po is 65 kilograms. From this Dakar po is itong gano'n rin po, makikita din natin po yung mga presyo po ng rice tulad ng 42 kilograms naman po and yung corn naman po is 18 kilograms. Tapos nasa vegetable naman po is 58 kilograms. Ganon din po sa region, makikita din natin po yon mga ano po. Then ganon din sa regions 3, regions 4A, tapos regions 4 and region 6 at saka sa Davao po. Ganon po. So, ang crop inventory naman po is ito po yung mga listahan ng mga na available po na crops ng forecast tulad ng mga vegetable at quantity na nila. Example po, yan palay po. So, makikita mo natin dyan ang stock naman po ng ating palay tulad nito. Yan. Pakita natin dito ang variety. Ang variety niya po is NSICRC 2222. Yan pa. Makita po natin dito. Yan po mga nilalaman ng ating crop data registry po. So, sa API Explorer naman po is ito naman po yung mga API ng mga ito po yung page po na kung saan po ba tinitest natin yung mga API ng system po natin. Example po nito, itong get API the crops po. Yan. At saka naman, ang pinaka-result naman po yung tulad nito ng mga ganyan, JSON na ganyan. So, ito po yung saan natin, yung prototype, mga nilalaman ng prototype natin. So, yun lang po. Technologies and integrations. Sa paggawa ng AgriStream phase prototype, gumamit kami ng iba't ibang modern technologies upang maging efficient, scalable ang functional ang system design. So, isa sa pinakamahalagang technology na ginagamit namin ay ang RESTful API. Ang RESTful API ay isang architectural style na ginagamit upang mapadali ang communication at data exchange sa pagitan ng application service. Dahil dito, mas madaling ma-access ng developers at user ang agricultural data gamit ang internet. Ang data ay maaari daw po gamitin sa website at mobile applications, research system, at iba-ibang digital platforms. Kasama rin sa technology integration ang cloud-based collaborations, tools tulad ng Figma na ginagamit namin sa paggawa ng prototype. Dahil real-time ang collaboration, naging mas mabilis ang teamwork sa paggawa at pag-update ng design. So, naging integrate rin kami sa concept related sa database management, scalable system, at modern web technologies upang mas reliable ang platform. Malaki rin po dito ang potential ng system sa agricultural ng Pilipinas dahil makakatulong ito sa digital transformation ng farming industry. Sa pamamagitan nito na organize at accessible data, mas magiging informed ang discussion making ng mga farmers, researchers at organizations. Kasi po kahit may mga challenges tulad ng internet deficiency, data maintenance at security concerns, mas marami pa ring advantage ang paggamit ng modern technologies sa agriculture. At dito po sa kabuuan, pinapakita ng AgriStream PH prototype kung paano makatulong ang technology
at RESTful API sa paggawa ng scaffolds at modern agricultural data platforms para sa mga para sa ating bayan or sa Pilipinas. Thank you everyone for listening.